Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Ngayon po ay Biyernes Santo. Ika-3 sa buwan ng Abril, taong 2026. At imbis po na magnilay-nilay etong mga DDS, nakuha pang magpakalat ng fake news. Grabe talaga mga kababayan. Biruin nyo, Biyernes Santo. Biyernes Santo, nagkakalat ng fake news para lang siraan ang Marcos administration. Ito mga kababayan, tingnan ninyo. Ito pong Master Judea. Ang alam ko po, itong Master Judea, isa po ito sa miyembro ng Bayoteros. Bayoteros yung tawag ng isa nating vlogger na taga-Canada dito sa grupo ng nila Banatbay, nila sino ba yun, si Boss Dada. So, yung grupo nila, ang tawag niya instead na Banateros, Bayoteros. Bayoteros, siguro, hinahamon niya kasi palagi ng debate yun hindi naman lumalaban. So, mga Bayoteros. Ang alam ko, itong Master Judea, kasama ito ayan vlogger, official page of Master Judea. 45,000 followers. So, merong post itong Master Judea. Ito po, nasa ating screen. Breaking news daw, breaking news. News Duterte. Yan, News Duterte. Ayon sa post, mga kababayan, United Nations appoints International Religious Leader Pastor Apollo C. Quiboloy as Peace Envoy in U.S. Middle East Dialogue. So siya ang ina-appoint daw ng United Nations bilang Peace Envoy at mangunguna sa US Middle East Dialogue. At may caption na itong Master Judea. Malaking sampal ito sa Marcos administration. At dito napatunayan natin na puro pamumulitika lang ang ginagawa nila sa magkaibigan na sina Pastor Quiboloy at PRRD. Dito sa pagtatalaga kay Pastor Quiboloy ng United Nations bilang Peace Envoy to US ay pagpapatunay na siya ay mabuting tao. Tapos ito, comment ng mga tangahanga. Mga tangahanga na ito ni Quiboloy. Ito, basahin lang natin yung ilang komento. Kita ng Diyos kaya ginagamit niyang instrumento ang ibang tao para makita ang kabutihan ni Pastor Quiboloy. Ito pa, isang tanga. Ang laging nagpapakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Congratulations, Pastor ACQ. Guys, hindi po ito lumang post 6 hours ago. So ngayong araw na ito, 6 hours ago. Tinitingnan ko nga ito sabi ko nga, baka luma na to. Baka noon to. Pero 6 hours ago. So bago lang. At hindi naman luma ito kasi US Middle East Di ba ngayon pa lang nangyayari itong gera dyan sa US at Middle East. At dahil nga dyan sa gera na yan, pinili daw umano si Pastor Quiboloy para maging peace envoy. Siya yung tawag dito, siya ang papagitna para magkaroon ng dialogo ang Amerika at ang Middle East. So ano to? Bago to, hindi to luma. Kaya tuwan-tuwa po yung mga didilis, mga kababayan. Yung mga naniniwala kay Quiboloy. No one can match the power of the Lord. If God moves and proves that a person is good, God bless you both. PQ o PQ. Hindi, PQ to But PQ lang. Dapat diniretso mo na PACQ, PACQ. O yun. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, PACQ. Nilagay niya lang PQ. Kasi pangit ang dating, PACQ And PRRD. Di ba? Marunong talaga ang Diyos, Ama sa langit. Congratulations po, Pastor. He is a good, responsible, and respectable leader. Amen. So, ayan yung mga comment ng mga naniniwala pa rin kay Quiboloy. Okay. Mga kababayan, totoo ba ang post na ito o fake news?
Obvious naman, fake news. Mga kababayan, obvious naman fake news eh. Paano i-appoint ng United Nations etong si Kibuloy? Si Kibuloy nga po ay nakakulong at naharap sa patong-patong na kaso na may kinalaman po sa human trafficking at pag-aabuso sa ilan sa kanyang mga miyembro dyan po sa kanyang sambahan kuno na KOJC. Paano mangyayari na siya ay i-appoint ng United Nations? So ito po ay kasinungalingan, fake news. At itong Master Judea na to, hindi ko alam kung legit itong Facebook page na ito. Sinabi pa na ito ay malaking sampal sa Marcos administration. At pinapatunayan daw nito na si Pastor Kibuloy ay mabuting tao. At pamumulitika lang daw ang pinagagawa ng Marcos administration sa magkaibigang Pastor Kibuloy at PRRD. Anak ng teteng, oh. Wala talaga kayong pinipiling araw eh. Pati ba naman Bene Santo, fake news pa rin. Pati ba naman na panahon ng dapat tayo po ay nananahimik, nagsisisi ng ating mga kasalanan, nagre-reflect sa mga ginagawa natin, ito, patuloy pa rin kayo sa pagpapakalat ng fake news at paninira sa Marcos administration. Kasi mga kababayan, hindi po ito legit. Ito mga tanga na naniwala naman sa post ng Master Judea, hanggang kailan ba kayo matututo? Pare-parehas kayo eh, nung isang senador dyan na nag-post ng chain post na fake news din. Pare-parehas talaga to mga DDS eh. Awa naman kayo sa mga sarili ninyo. At dito sa mga DDS, maawa kayo sa mga sarili ninyo. Niloloko kayo na itong mga ng mga ilang miyembro, kung ito nga totoong legit na na Facebook page. Nasa tingin ko naman legit eh yung page eh, kasi 45,000 subscribers. Ewan ko lang kung lang to, fan page. Pero hindi eh. So, ibig sabihin, niloloko nyo mismo yung inyong mga tagasunod. Yung mga tangasunod. Anak ng teteng naman. Okay. Totoo ba itong balitang ito? Fake news ba? Totoo? Legit ba? Okay. Hindi po ito legit. Fake news po ito. Maling impormasyon ang kumakalat na larawan na yan. Ito po yung mga katunayan na fake news po yan dahil walang ganitong anunsyo ang United Nations. Saka tanga ba ang United Nations? Mag-a-appoint ng isang nakakulong na may patong-patong na kaso at hindi lang po basta kaso, human trafficking, child abuse, tapos peace envoy. Peace envoy. Siya yung mamamagitan sa Amerika at sa Middle East para tumigil ang gera. Anak ng teteng, hinahanti nga ng Amerika yan eh. 'Di ba? Hinahanti nga ng Amerika yan eh. Wala. Ano ba naman to? Wala ang ganitong anunsyo ang United Nations. Kapag may ganitong kalaking appointment, lalo na peace envoy, siguradong may official statement sa kanilang website at verified social media. So wala pong ganon. Isa pa, ang pangalang Apollo si Kibuloy ay kontrobersyal at may mga kaso. Kaya hindi realistic na italaga siya sa ganitong international role. At ito pa mga kababayan, yung format ng larawan, malalaking bold text, breaking news, watermark na hindi kilalang news outlet, ay karaniwang estilo ng edited o propaganda post, hindi po tunay na balita. So walang credible news sources, TV networks, major newspapers na nag-report nito. So ang conclusion po natin dito po sa inilabas ng Master Judea na ito ay hindi po ito totoo. At wag na wag po tayong mag-share ng ganitong klaseng mga post.
Huwag po natin gagayahin si Robin Padilla. Pero mga kababayan, kung mapapansin natin, ito po, share. 261 na po ang nag-share nito. Okay? 261 po ang nag-share na ito nga post na ito. So, marami pong natulongges. Marami pong nabudol itong Master Judea na to dahil sa kanyang fake news. So, yun mga kababayan, ito po ay isa sa mga halimbawa ng panloloko ng mga DDS sa kapwa nila DDS. Ito mga DDS na nag-comment dito na napaniwala na itong post na to, itong mga tanghanga na to. Kailan kayo matututo? Pinaglolo ko kayo. Pinaglolo ko kayo. Ng inyong mga tawag dito, mga hinahangaang mga vloggers. Pero mo, Master Judea, nag-post ng peking balita. At talagang meron pa siyang caption na sinisiraan ng Marcos administration. Puro raw pamumulitika. At si Kibuloy daw ay mabuting tao. Anak ng teteng niya, no? Kalokohan. Wala na ba talaga kayo magawa sa buhay ninyo? Puro kayo fake news? Grabe talaga. Bernie Santo. Niloloko nyo ang inyong mga followers. Kami, hindi nyo kami maloloko. Pero yung mga tanghanga ninyo, naloloko ninyo. Grabe talaga. So, lamang po mga kababayan, nakita ko lang ito at gusto ko lang maging aware kayo na ito po nga post na ito ay fake news. Galing pa naman sa isang miyembro ng Bayoteros. Pero fake news, mga kababayan, nakakahiya kayo. Para lang makapanira at itinaas nyo pa si Kibuloy. Magkano kaya to? Magkano kaya to mga kababayan? Ano kaya budget nito? Saka hindi po tanga ang United Nations para mag-appoint ng isang tao na patong-patong ang kasong kinaharap at kasalukuyang nakakulong. Bobo lang. Gigit na siya sa Amerika at Middle East. Gigit na siya. Hinahunting nga siya ng Amerika, di ba? Ay, nako. Bopols talaga itong mga DDS na ito. Lahat talaga tayong maaasahan na mabuti dito sa mga ito. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to. Sa iba pa pong updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.